So makita natin laki ng damage talagang napipi yung kanyang fender, and then na-disalign din yung kanyang pintuan. Yan guys, yan, laki ng damage. Pero ito na yung after. So kita nyo naman, nabalik natin yung alignment, especially yung mga kanto tsaka yung mga kurbada. Ayan o, panalo. So yan guys, ang problema is nabangga. Ang laki ng damage talaga halos sa disalign. Yan ang gagawin natin ngayon dito is ikakabit natin yung fender na may balik sa dati. So babakasan natin yung kanyang mechanism ng kanyang bumper. Then diretso na yan guys, diretso repair na yan. So dito pahapyaw lang ito para makita kung paano natin tinira-tira. Hindi ko mala videoan isa-isa. Mahalaga makita nyo lang kung paano natin pinroseso yung pag-align, saka yung editing kung paano natin tinira isa-isa. At yung kanyang sa kanyang intercooler guys na bracket nasira na rin. So dahil nga malakas yung pagkakabangga nito, kaya halos matanggal yung buong muka. So ginawa natin na sinikap natin na mabalik sa normal at saka mabalik sa dating original na setup yung kanyang arrangement. So ayan guys, makikita nyo dandaan na nagkakaroon na siya ng kulay at nagkakaroon na siya ng forma. Dito medyo nahirapan ako sa timplada ng kulay kasi nga moon white. Then ginawa ko ng primer lang ako ng white para makuha ko talaga yung texture. Then huling patong na yun guys is moon white na. So kaya ayun, gumanda talaga yung tira natin. So samahan nyo ako sa Basic Pointers Tutorials kung ano yung gagawin natin. Hindi ko pa ma-videoan isa-isa, mahalaga makita nyo kung paano tinira. Panalo na. So ayan na guys, makikita nyo yung finished product natin after buffing. Ito na siya. So nakuha na natin yung kurbada guys. Kita nyo naman halos pantay talaga yung kanyang setup. Yung kanyang alignment parang wala nangyaring bangga sa laki ba naman ng ginawa nating trabaho. So MG guys na na semi Mustang yung mukha. Ayan, okay. Pati yung kulay ko ang kuha talaga. So nabalik sa normal, wala na mga block dot. Okay. So tara, pag-usapan natin kung paano kung ginawa. Let's go. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na MG. So problema is nabangga to, nahulog doon sa kanal. So ayan guys, laki ng damage. So kailangan natin ma-recover to. So gito na yan guys pag natapos. Ayan. So makikita mo nabalik natin sa original na setup yung kanyang pagkabangga. So ang laki ng damage nito guys, talagang disalign, pati yung kanyang buong system ng pintuan talagang natumba, talagang talagang kumaga pa sa buto ng tao na dislocate talaga. So makita nyo guys, wala nang sabit na siya, hindi na siya makabalik sa normal sa lakas ng impact. So yun na pag-uusapan natin guys, kung paano din tinira dandaan. So basic points pa rin, samahan nyo ako sa tutorials kung ano dapat natin gawin. So tara. So ayan guys, mangga si sir. Repairin natin yan. Pag na-repair natin yan, okay na. So ang problema lang malaki sa line. So tapos check natin yung dashboard kung ano yung lalabas doon ng mga code. Check natin. Ang ganda pa naman ng unit guys. Start. Ayan. Kita mo yung mga naglabasan, forward collision system available, stability control, fault code, consult handbook, tapos auto hold fault, consult handbook. So naglabasan na siya sa kanyang dashboard. So lumabas din yung mga ito, ayan. So yan ang problema guys, lumabas. So samahan nyo ako sa Basic Pointers Tutorials kung ano yung mga gagawin natin dito sa darating ng mga panahon. Okay, so repairin muna natin, tapos address natin doon kung paano mga tatanggal yung problema niya. Let's go. So kailangan natin tanggalin yung tinatawag na main bumper guys, yung sa harapan, para makita natin kung ano talaga yung mga iba pang mga damage na parte, especially yung kanyang main bracket sa kanyang radiator at saka yung holder ng kanyang intercooler, and then yung tinatawag na condenser ng aircon. So ayan na guys, kita nyo yung damage especially sa ilalim. Ayan yung bracket mismo nahulog, and then yung kanyang intercooler turbo hose talagang nakita yung dumikit na. So disalign talaga, humalik na doon sa compressor. So ang laki ng damage guys, talagang kailangan bracketan ng bago. So makikita natin dito yung kanyang intercooler tsaka yung kanyang condenser talagang disalign. Pero hindi natin gagalawin guys kasi kapag wasag ginawa natin ang kailangan ng palitan yan. So far okay pa naman, bali na-bend lang siya. And then ang gagawin natin dito is papalitan na natin ng bracket. And then ayan guys, yung fender tinanggal na natin isa-isa. So mag-focus mo tayo sa fender. So makita nyo naman yung
wasak. So far okay naman yung kanyang chassis, hindi naman nasira yung kanyang secondary sa kanyang kinakabitan ng fender, okay pa naman. So ang problema na lang is yung kanyang fender guys, talagang lukot, kumbaga sa talagang medyo malaki yung pagkaka damage. So na na pitpit na natin to, kaya medyo lumobo na siya, hindi na siya totally wreck or totally pitpit. So ayan na, nagkurbada na, may forman rin yung niya, yung pinaka surface ng kanyang lata, kaya okay na. Kita nyo guys. So dito na tayo problema yung kanyang dito sa pintuan. Ayan, talagang lubog talaga, talagang tumulak, pati yung kanyang holder, ayan, disalign din guys, kaya hindi masara na may pintuan. So yun po yung problema. And then yung kanyang main bracket ng kanyang housing sa kanyang pintuan, so far okay pa naman, hindi naman siya totally na damage. So dito lang din yung damage siya sa loob yung kanyang pintuan na yan, kailangan katingin din guys, para kasi manipis yung lata. So double walling yan, so kailangan na buksan yung isang walling. So ayan na guys, yung kanyang yung pinaka main bracket nito, so far wala naman siyang ganong tama. So yun lang talaga yung holder, yung kinakabitan ng bisagra, yun ang may problema dito guys. Pati yung kanyang holder sa kanyang loob ng kanyang okay pa naman. So ganoon lang kasimple. So dito sinimulan natin pagtira ng ng kanyang lata kung paano siya titirahin. So hindi ko man mabidyohan guys isa-isa, malaga makita nyo lang kung paano na dinediretso yung pagtrabaho. Although may nagtatanong sa akin ba't daw ako nagpi-paint. So sa totoo lang, kailangan nasa mechanic ka kung totoong idea na gusto mo may share. Lahat na aralin mo na, total nasa auto industry ka naman. So magdi-DIY ka na naman. So pwede mong subukan basta lakas ng loob guys kung paano. Tapos kailangan medyo mahaba yung pasensya mo. Saka kailangan more in research, and then kailangan meron kang idea na talagang makukuha mo at makakaya mo yung isang bagay. So kita nyo guys, medyo na siya, align na ng konti. So hindi pa yan tapos, kailangan pa talagang i-align yan ng wasto. So dito guys, kinating na namin yung kanyang ng pintuan para magkaroon ng giveaway, mabuksan yung tinatawag na double walling kasi yan. So kailangan mo talagang buksan yun para magkaroon ka ng access. Okay, so yun ang medyo mabigat na pag-uusap. And then kailangan natin ikabit ito sa unit para sureball talaga na ma-plaster. So dito guys, kinabit na natin. So may kita nyo dito ang ating birador is mismo yung aking father. So yan po guys, dahil dati po yung laterong father ko, so may edad na, kaya ngayon pinapasa sa atin yung mga kaalaman. So dito siya yung nag-acetylene. So kinabit ko na para yung alignment na dire-diretso, sobrang nipis talaga guys ng lata. So malaki yung clearance, saka konting pokpok magkakamali ka. So dito na lumalabas yung mga abilidad ng ating ating mga ninuno. So ayan na guys, halos perfect na natin yung tira. Ayan. So kailangan lang dyan ng body filler. Okay, so yung mga ginawa natin na birador dito. So after nyan, ang ginawa natin dito, nilagyan natin na ng nag-grinding stone na tayo para mapantay na yung sistema sa kanyang yung mga sobra-sobra. Tapos dito guys, makita nyo yung alignment, talagang 0 natin. Pero pag final yan guys, magkakaroon na ng clearance yan. Kung ano yung clearance yan nung una, kailangan yun talaga yung mangyayari. So ayan na guys, medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. So kita nyo na yung alignment, panalo na. So ayan, medyo kung titingnan mo, medyo okay na rin, medyo pantay na siya. Ayan. So pero konting pa yan, konting bawas pa. Tapos body filler. So yun yung gagawin natin guys. Okay, so after nang ginawa natin guys, makikita nyo medyo makinis na rin. So sinanda na natin yan guys. So after nyan guys, makikita nyo yung panganto, yung mga clearances, tsaka yung forma, medyo bumalik na sa original na setup. Ayan. So konting retouch na lang guys, magitan ng body filler, okay na rin. So ayan medyo naganda ng pagkakayari ng alignment. Okay. So dito naman pati yung loob, tinanggal na rin natin yung mismo yung pintuan para magkaroon siya ng space at makita natin yung damage dito sa may holder sa ilalim mismo ng pintuan. So kailangan malagyan din ng guys ng sa saktong ang pantay na body filler para talagang walang damage o walang marka na bumangga siya. So pati ilalim guys, ayan. So ang gawin natin yan guys, check natin yung pintuan. So dito guys, ayan, nakita niyo naman talagang sinandar ko na rin dito. And then magtatanong kayo bakit may mga ganyan, kasi nag-undergo tayo ng acetylene. So yung may mga bukol-bukol yan, so kailangan mo makinis talaga yan.
And then maglalaro yan guys is yung ano na lang, yung body filler para ma-recover yan, para maging pogi siyang tingnan. Okay, so yun po yung technique dito para mabalik sa dati. Okay, so hindi na natin na videoan guys yung paglagay ko ng body filler na Yaku brand. So yan, okay na. Then liha ko na rin ng 120 tapos 180 and then 240 sandpaper ng number. So pati yung sa may poste na ano ko na rin na lagyan natin ng Yaku guys. So ayan na, medyo bumalik na yung forma niya and then makinis na rin ng konti. So tinira ko to ng 240 na ano na sandpaper. Tapos magpa-primer tayo yan guys. Ayan. So ganoon lang siya ka simple. And then ito hindi ko pa nilagyan ng ano ng Yaku, bali yung sa ilalim lang pininturahan ko na lang muna temporarily ng white para kahit paano hindi siya gaano pangit tingnan. Pero hindi man makikita yan guys. So malaga itong mismong fender, yung labas kailangan pulido ang tira mo dito. And then yung sa ilalim medyo ayan nadisala na ano ko na rin. Bali yung yung hose lagyan natin ng yan Joey na lang para hindi tayo problema sa housing. And then may alignment na rin yan guys. Okay na rin yung bracket. Makikita nyo yung yung condenser hindi na natin inalignment kasi nga masisira na yan. So far yan na lang muna yung magiging itsura niya. Okay, mahalaga meron na siyang main bracket ng tawag yan ng holder. So bakal na yan guys, matibay na yan, kita nyo naman. Ayan angular bar ang ginawa natin yan para bumalik sa original na setting. So okay na yan, so panalo na yan. Okay, so tara check natin guys yung ating tinira na pintuan. So ito nag-primer na ako guys ng Ansal na brand. So hindi ko na napakita sa inyo. So ang ginawa ko dito primer yan na white kasi white na ipapatong natin para hindi na tayo magmalalagay ng makapal pa na paint, mas makakatipid tayo. So dito pa rin once na nag-paint kayo hindi man tayo marunong talaga as in kasi dahil ngayon ay medyo nag-aaral pa tayo. Baguhan pa tayo sa larangan ng painting. Pero kahit paano meron tayo mga progress guys dahil kung alam niyo lang talagang grabe ang pag-aaral ko dito. Talagang hirap na hirap ako paano ko makuha yung tamang tirada. Pero kahit paano bago ako nag-vlog nakuha ko na rin. Kaya ngayon malakas yung loob natin na mag-vlog ituro kung ano yung mga technique dito. Ayan guys, makikita nyo dito guys nag-primer ako ng white na Ansal and then after that tinira ko na rin ng polygloss na paint ang tinira ko dito guys na brand. So makikita nyo wala pang wala pang top coat yan pero maganda yung pagkakayari. Polygloss guys nga brand, napakagandang gamitin. So parang professional dating. So dito naman guys nilagyan ko na rin ng body filler na Yaku yung yung fender. So dito talaga nagkakaroon ng bakbakan na medyo madugo once na paglagay ka ng body filler kasi ang nangyari nito guys kailangan na marunong ka talaga mag-setup, marunong ka magpantay, marunong ka paano mo siya matatanggal yung lahat ng mga bulubulutong o tsaka yung mga malalalim na portion. Okay? And then yung kanyang bumper pala guys, ni-repair ko na rin to. Ayan, talagang pinag-aralan ko mabuti guys yung pag-repair ng mga bumper, especially yung mga ganito. So talagang grabe ang effort natin para lang makuha itong mga setup na ganito. And then ayan na guys, kinabit na natin. So makita nyo talagang yung kanto talagang hindi pa total tapos pero kahit paano meron na tayong progress. So alam nyo sa totoo lang almost mga 2 weeks ko itong tinira. So kung makikita nyo sa video parang saglit lang gawin pero sa totoo lang medyo madugo to guys. Talagang sumakit yung ulo ko rin nito kasi nga nahihirapan ako magkuha sa kanyang tatawag na yung mga kurbada. So maraming kurbada yung MG guys, talagang medyo sa magtatanong sa akin pala ito, ang quotation ko nito guys is mura lang, 30,000 akin na lahat. Oo, yun po yung nito, labor, materials. So ayan guys, okay na yung kurbada. So ang gawin natin dito is tinanggal ko siya uli, bali trial error ako, tanggal tapos kabit kasi may mga konting mga block case nga kailangan mo talaga siyang ayusin pa. So dito may konting kurbada na hindi siya maganda yung pagkakayari. So dahil medyo masilan yung may-ari ito, kailangan talaga surebol talaga yung tira mo nito. Yan, nilagyan ko na rin yung mga kurbada dito, yung mga edges ng Yaku na body filler para maganda talaga yung tira natin. So ayan na yung kumbaga mga 20% na trabaho natin. So medyo mahirap. And then after yan guys, basic pointers pa rin maglalagay kayo dito. Kailangan meron kayo leveler o tinatawag na yung talaga sukatan na kailangan alam mo yung kurbada nito kasi kung hindi medyo mahirap. So makita niyo yung trabaho natin guys, talagang bakbakan na to. Bali 1 week ko ito tinitira yung kanyang body filler kasi nga kinukuha ko talaga yung panganto. Ayan, makikita nyo guys yung mga pangantunin. Yan ang mahirap dito, yung pangantuan. Especially kung nag-aaral ka pa lang, talagang mabigat ang usapin.
So yun po yung mga basic pointers dito guys. And then after nyan, maglalagay na tayo ng tatawag na yung primer. So Weber ng brand na ginamit ko dito guys, Weber, ayan, catalyst talaga na Weber din na primer. So ito po yung ilalapat natin doon sa ating fender, ayun. Weber na brand guys ang ginamit natin dito. Okay? So ayan na guys, gawin natin dito, magpa-primer na tayo. So basic pointers pa rin, mag-spray kayo, kailangan pitik-pitik lang muna. So ayan, nakita nyo, talagang nanginginig pa yung kamay natin dyan. So biglang buga ng malakas. So syempre sabi ko kanina, medyo bago pa tayo sa larangan ng auto paint, pero at least makita nyo lang yung mga tira natin. So manalo na. Okay, so ayan guys, ibig sabihin nag-update tayo o nag-upgrade tayo ng skills pagdating sa auto industry. So solo flight lang to guys, talagang tanong-tanong ako kung paano ko to makukuha, paano siya gagawin, paano yung mixing. So marami akong tinanungan, especially yung aking binibilan ng paint guys. Grabe yung sobrang bait nun, kasi nga tawag niyan, tinuturuan ako kung paano tirahin, paano mag-mix. So makikita nyo guys, ayan, talaga nag-undergo na tayo ng primer. So dito, kailangan pala dito, sabi nga ni yung AutoWorks, yung sa may yung lunggo, sabi niya kailangan daw makapal. So ginawa ko ito guys, kinapalan ko talaga yung yung primer nito. Ayan. So dito guys, kailangan meron kang kaalaman din sa ratio, kasi kailangan talaga research ka nito. Kasi kung mamali ka naman ng ratio, baka hindi dumikit, sumobra, o medyo maraming pwedeng maging consequence. So ayan guys, makita mo makapal talaga yung primer na ginamit natin dito na Weber brand. So yan po yung may tanong sa akin sa nakakabili ng mga pyesa o ng mga sa Shopee po, meron na po yan tayong diyan, link. Makikita niyo yung mga brand na ginagamit natin guys. Pati yung mga tools, makikita niyo rin diyan. So ayan, na primer na tayo. So ayan na guys, fast forward tayo guys. Naglihan na ako dito guys, tapos pinatungan ko siya uli ng panibagong primer para medyo kapit na kapit talaga. So matanggal lang yung mga konting mga lubog-lubog. Ayan. So kailangan talaga kasi medyo makapal, para once na may mga konting mga lubog-lubog na parang daan ng ng semento na rough finish, so may mga lubog yan, kailangan talaga ma-fill upan mo yan para sureball talaga na pantay talaga yung tira mo. So dalawang patong ako to guys, medyo makapal na talaga to, kasi sinadya kong kapalan to dahil para maganda yung tira natin, talagang quality. Kasi kung manipis yan guys, may posibilidad na makalbo once na magbapping ka. So yan po iniiwasan natin dyan guys, yung mga ganyan mga instances na magkaroon ng damage once na mag-finalize na tayo. So session na kayo sa ating camera dahil kamay ko yung nabibidyohan. So ayan na guys, so check natin. Okay, so ayan na, kinabit ko na rin yung fender. Makita nyo, talagang niretouch ko siya uli. Okay, nilagyan ko ng domino na body filler, kasi talagang lubog pa talaga siya. So hindi ko pa nakuha yung tamang panganto guys dahil malalim. So nag-ulit ulit ako. Bali nangyari, pang 2 linggo ko na to. So lubog pa rin yung bandang dito. So kailangan siyang pildapan. So yun. Kaya sabi ko kailangan talaga medyo makapal, tsaka yung panganto, yung mga kurbada makuha nyo. So makita nyo guys, ayan na, medyo pantay na rin yan. Pero hindi pa yan tapos guys. Malalaman pa natin yan at the next move. So dito, ang ginawa ko dito is nagpintura na ako ng primary na pinaka pondo ko dito is white, kasi white siya naman talaga. So yung mixing ng bone white, bali nagpunto pa rin ako ng white para makita ko yung tamang setup niya. Kung once na halimbawa ilagay mo na, makita mo kung meron ba bang mga hukay o malalalim na portion. Doon mo na niya ma-finalize guys kung saan pa yung pwede mong lagyan ng tatawag na body filler o hahabulan mo yung mga lubog na portion. So sa totoo lang, yung pag-paint sa akin side, talagang medyo nahirapan ako dahil bago pa lang talaga ako guys, dahil puro lang mechanical yung pinag-aaralan natin dito, electrical, electronics. So dito talaga ako medyo nahirapan guys sa paint, kasi unang-una siya magastos, pangalawa tawag niyan, pag magkamali ka ng lapat ng pintura mo, kumukulubot, so nahuhulog, nalalaglag yung paint, magugulat ka na lang, kinabukasan pangit na yung gawa mo. So sa totoo lang, medyo nabisi talaga ako dahil dito sa paint talaga pinag-aralan ko mabuti. So ito, natuwa lang ako i-vlog ito MG, kasi nga medyo para sa akin medyo mahal talaga yung puhunan ng mayari nito, kaya talagang binilag ko na lang para memory. Okay, so meron ako tinitira guys ng mga mga maliliit-liit na paint job, pero hindi ko lang binablog. Dito lang ako natuwa kasi nga talagang groovy talaga yung pagkakatira. So at least proud tayo na mismo ako ang tumira nito. Talagang tiyaga lang talaga guys, wala akong masabi dito. Talagang tiyaga lang, pasensya,
lang konti, balik-balik lang. Kaya yung nga sabi ko pa rin, once na mag-fail kayo, tuloy lang. O kasi lahat naman nag-fail eh. Hanggang makuha mo yung yung tamang birada dito. Nang tiyaga-tiyaga guys. So dito makikita nyo dito guys, talagang tinagaan rin natin to. Kumbaga talagang binigyan din ng kumbaga passion yung pagtatrabaho sa painting. Kasi yung painting nga guys, talagang medyo siya, very crucial na stage once na mag-paint ka. Dali kasi unang-una yung location mo, yung tawag niyan, yung environment. Number 1 sa atin kasi open shop lang tayo guys eh. So malaking budget yung naka-close, pero mas maganda talaga yung naka-close kasi nga talagang perfect almost yung trabaho mo. Dito kasi nakadepende ka sa panahon, pag umulan, pag maligabok, especially sa highway ka. So kaya grabe ang pag-aaral ako dito guys, talagang medyo nahirapan ako kung paano ko siya i-adjust kasi yung nagtuturo sa akin hindi naman totally na ituturo lahat. Kumbaga may mga turo na pahapyaw lang, may iba naman na kailangan taga-research, tanong, hanggang makuha mo talaga yung tamang setting. So makita nyo dito parang easy na ako nag-paint, pero tawag dyan, talagang hirap ako nito kung paano ko siya i-set up na talaga siya yung wala yung tawag na kalamansi, yung parang hindi pantay, yung parang may mga konting mga bukol-bukol na maliliit. So talagang pinag-aralan natin mabuti dito guys kung paano. So check natin guys yung yung proseso. So hindi siya ganun kadali, although kailangan mo ng konting pasensya. So dito makikita nyo guys, talagang pabalik-balik nga lang, kung hindi pa dapat yan, isang way lang yan eh. Dito kasi yung tira ko dito, yung pinaka-spray niya, yung bugay niya, napakanipis lang. So parang alikabok lang talaga siya. So kaya makikita nyo hindi alos isang way, dapat isang way lang yan. Kasi kung kinapalan ko siya agad guys, talagang doon ako nahirapan. Basta kinapalan ko agad, tulad yung mga pintor na isang tira lang, pagbalik tapos na. Sa akin dito talagang hindi ko ginanon kasi nga unang-una ma-access sa pintura, pangalawa hindi ko pa ganun gamay kasi nagpapasok lang ako. Kasi baguhan pa lang tayo. Kaya makita nyo halos binabalik-balik ko lang kasi yung lapat guys halos lang siya eh. Tatawag niya parang lang siya parang mist lang ng paint ng parang vapor. So ganun siya, kaya pwede mo siya ibalik-balik ng 5 times, 6 times kasi hindi siya ganun makapal. So yun po yung mga ginawa kong technique dito guys. Yeah. Okay, so check natin guys yung tira natin na malapitan. So ayan guys, may kita nyo yung buga. Parang mist lang talaga siya guys. Ibig sabihin parang vapor lang, kaya pwede mong balik-balikan kahit ilang patong. Sobrang nipis lang talaga niya guys. Ito yung technique na nakuha ko para especially sa mga baguhan tulad sa akin, kasi kung makapal hindi mo siya makontrol, automatic yan talaga, magkakaproblema ka talaga. So makikita nyo guys, ayan. So ganun po yung ginawa kong setup, and then after nyan tinira ko na yung bumper kasi yung bumper habang magkapatayo ako nun, yung bumper kailangan makabit na siya para dire-diretso na, kumbaga final setting na siya guys. Once na mag-set up kayo nito, kailangan napinturahan nyo na yung mga bumper kung ano dapat pinturahan. So yung final nyo dito is kailangan nakakabit na yan lahat. So ang gamit kong pintura dito guys is pa rin, polygloss na matte type ito. Ibig sabihin hindi makintab. So ito hindi naman to ganong tawag yan kahirapan sa pagtira nito. So pati yung top coat niyan guys, din ang gamit ko niyan is matte color na na clear coat. So yun po yung birada natin dito guys. Ang problema dito is matrabaho siya kasi yung pag-preparation, especially maglagay ka ng tape. So kailangan may idea ka rin dyan. Kasi kung hindi lumulusot yung kulay black into sa white, so babak job ka, so magkakaroon ng problema. So yun po yung birada guys. So after ng black, isasunod naman natin dito is yung white sa kanyang bumper. So dito guys, hindi ko na video yung pagpintura ko dahil ginabi na ako sa umulan. So tinira ko siya ng mga bandang mga mga tawag niyan umaga, mga 6 around 6 to 7 AM kasi nga tawag yan hindi malikabo. Kaya yan siya guys. Pero ang ginamit ko pintura dito is yung polygloss. So makintab siya, maganda naman yung sistema. Ayan, so medyo maaraw, kita niyo may tubig. So grabe yung ulan doon isang araw, malakas. Ayan, maulan talaga siya guys. Okay, so ayan na guys, nakabit na namin. Pero makita mo yung primer, iba taging kulay sa moon white. So titignan natin, medyo maputi talaga siya, kita yung gintad malayo. So primer pala yan siya guys. So ipa-finalize natin yan paggabi. So ayan na guys, bali yung sabi nga kanina, nakabit na natin yung bumper, okay na. So final is alignment. Ngayon dito mo makukuha kung ano yung problema, may mga bukol o last touch na lang guys. Kumbaga walang Yako nga brand na pwede mong gamitin is yung ang igagamit mo dito guys is yung tatawag na Yako na
na body filler. So makita mo dito guys, halos perfect talaga yung tira. Wala ka na makikita mga bend o ano mga hukay o mga sobra. So final na talaga guys. Pag final niyan, automatic yan, align na yan, automatic na yan, diretso na tira niyan. So ayan na, almost final na to guys. So lalapat to ng final paint na. Okay, so dito guys, ginabi na taga ako dito. Bali, ito na yung pinaka last touch natin sa paint. So nagpaint ako dito ng ano, ng Moon White na Polygloss brand. So dito guys, makikita niyo dito yung bitaw ng pintura dito. Talagang gagabi na to around mga 9 to 10. So in-overtime ko na kasi nga nasa open space tayo. So dito ko na binirahan guys na almost 4 na patong to 5 patong yung paint na Moon White. Then after nyan, mga after 1 hour guys, ang ginawa ko naman dyan is nag-top coat na rin ako diretso. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano natin tinira na gabi. So yung gamit ko dito na brand na urethane is yung ano, yung thinner is yung Do It. So maganda yung Do It guys kasi kahit umuulan, kahit gabi pwede kang ano, magbuga. Hindi pwede kang mag-spray kasi maganda siya, madali siya matuyo. Basta yung Do It na urethane na thinner gagamitin mo. So kita nyo guys, talagang makpakan talaga tayo dito. Ayan. So pagkatapos nyan guys, pagkatuyuin na natin yan. So bukas natin yan na titirahin ulit ng ano, buffing. So ayan na guys, kita na natin yung tiranada natin. Ayan o, kita nyo makintab na. So final talaga yan guys, hindi na pwede ulitin yan kasi last touch na yan. So kita nyo yung alignment natin, panalo. Yung bumper, diniretso ko na rin pag top coat na yan. Top coat na yan siya guys, nalagyan ko na ng top coat yan. So makita nyo yung gawa natin, solido. Ayan, so medyo maproseso lang. Umabot ako ng almost 3 weeks pala nito guys bago ko natapos lahat. Ayan, so final na yan. So bukas ng umaga, check natin yung trabaho natin. Okay, yan na guys, umaga na. So kita na natin yung makbakan. So ayan, may kita nyo, makinis na siya. So ang gagawin natin dito is magbabapping tayo, sandpaper, sa sanding. So ibig sabihin, lilihaan natin. Bakit? Kasi magbabapping na tayo. Yung liha na ginamit ko dito is 1,000 muna, tapos kinuha ko muna yung para mga bukol-bukol na para mga kalamansi, and then nag-segunda ako ng 1,2. So 1,2 na ito guys, yung liha na ginamit natin dito. Ayan. Okay, so after natin magliha guys, ayan, makita nyo may daan ng liha, ayan o. So ibig sabihin, naliha na yan. So ang gagawin natin dito is after nito magliha, is mag-undergo ng buffing. Bali, sinugundahan ko na para sureball talaga. Kasi kung mag-buffing kayo dito, kailangan nadaanan muna ng sandpaper ng mga 1 to 1.5 para sureball talaga. Pag buffing mo, makinis talaga siya. Ayan. So kita nyo guys, hindi pa tayo nag-buffing pero panalo na yung mukha. Okay? Basic pointers pa rin guys, once magtitira kayo o tawag dyan, gagalaw kayo o pintura kayo dito sa mga puti, kailangan talaga walang malakas na hangin, walang kung anong mga pwedeng lumilipad kasi puti napakaselan, saka masakit sa ulo guys ang pintura ng puti. Okay, so ayan na guys, makikita nyo ang ginawa natin dito, mag-buffing na tayo for final. So after ng buffing guys, yung pa rin basic pointers pa rin, kailangan yung buffing na gamit mo is yung maganda yung klase, kasi kung hindi, baka masira yung trabaho mo, babalik ka na naman sa ulo, mas masakit sa ulo yun guys. So ayan, seryoso tayo dahil pagod na tayo almost 3 weeks yung bakbakan ito. So ito lang guys, yung mga basic pointers na nagtuturo ko sa inyo. Hindi man tayo professional talaga na magaling sa auto paint industry dahil bago kung salang pa tayo dito. Kung makikita nyo yung mga vlog natin, minsan na lang kasi nga medyo nabisi ako sa pag-aaral ng painting kasi mas kailangan ko ito. Okay, so kailangan set kompleto talaga Ricardos yung kalaman natin sa auto industry. So ayan na guys, check natin yung after ng tiranada natin. Okay, so check natin guys yung unit na tinrabaho natin ng almost 3 weeks. So check natin ang malayuan guys muna. Yun o. So ayan, makikita nyo guys, medyo bumalik na sa dati dahil na buffing na natin yung buong katawan yan. So kita nyo yung tira natin, medyo okay naman. So sa mga baguhan tulad ko, so makikita nyo guys yung mga panganto, yung sasabi ko kanina mga panganto, kailangan yung mga kurbada, kailangan talaga mabalik yan sa original. Yung setting niya, yung tawag yun yung forma, halos kopyang-kopya sa original. Okay, so yun po yung mga birala dito guys, makikita mo dito, yan yung mga panganto, yung clearance, yan lahat. So kailangan ma-perfect talaga, same sa kabila. And then yung ilalim guys, nabalik din natin yung bumper. So yun lang, please subscribe to my YouTube channel, share my video, bye bye and God bless. See you.